Patuloy po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng Nehemiah. At nandito na po tayo sa chapter 3 verse 17. At patuloy po nating tinitignan itong project nila Nehemiah, yung pagtatayo ng wall or yung pader. At nakita po natin the last time, di ba, na mga pinag-aralan po natin na bawat bahagi ng wall ay may mga kanya-kanya pong tao na nagtrabaho, at kung sino po yung malapit doon sa wall na kanya pong yung malapit sila, 'di ba, doon sa area na kung saan ay aayusin or itatayo yung pader, doon po sila nagtrabaho. Yun po yung kanilang assignment. At maintindihan natin even sa mga kapanahunan po na ito na napakahalaga po ng pader. Yung pader na talagang matibay, at tayo nakikita po natin yan kapag tayo po ay nagtitrip papunta po sa Bethlehem, na kung saan ay makikita po natin, di ba, na talagang ang titibay ng mga ginawa po nilang pader between sa area po ng Israel at saka doon po sa area ng mga taga Bethlehem. At sa kapanahunan po kasi ng mga nagdaan, 'di ba, ng mga panahon, naging problema. Napakarami pong mga naging problema ang dumating sa panig po ng Israel, na kung saan ay malaya po yung mga tao na makapasok sa Israel upang gawin nila yung pamiminsala or yung pagpatay, pananaksak, 'di ba, pambobomba o kaya pamamaril sa kahit na sino na makita po nila dito po sa Israel. So nag-invest ang government ng napakarami pong salapi upang malagyan ng wall, malagyan ng pader yung area na kung saan ay pumapasok po yung mga the so-called mga terrorists. At naisip ko lang na maganda sana na ganun din yung gawin sa part ng Gaza. Sana ganun po yung ginawa, pero na secured naman yung place, kaso nga lang nagawa pong sirain, 'di ba, ng mga pumasok na mga mamamayan ng Gaza sa Israel noong October 7, yung pader na ginawa, pero maganda na talagang matibay yung pader na sana ay ginawa or gagawin pa, 'di ba, sa mga susunod na panahon. So we can relate na sa mga oras po na ito, sa pinag-aaralan po natin, napakahalaga po ng role ng pader na magbigay po ng security doon po sa mga nasa loob, sa mga nasa loob ng city. At kung titignan po natin as we go, 'di ba, doon po sa mga places na kung saan nakikita po natin yung wall sa Jerusalem, kahit hindi po ito yung original na, 'di ba, na nangyari sa nakaraan, pero grabe pa rin yung grabe pa rin yung titibay, 'di ba, ng mga bato na kung papaano po nila ginawa yung
yung wall, ano, yung nakapaligid, ano, sa na pader, ano, sa Jerusalem, no? At sabi dito sa verse 17, ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. So lahat sila may ano, may trabaho. At mas gumagaan naman talaga yung mga gawain kapag may mga kanya-kanyang designation or may kanya-kanya pong mga assignments, ano, katulad na lang pag maglilinis po, ano, kunyari sa church, maganda na may in charge doon sa kusina, maganda na may in charge doon sa ano sa altar, no, maganda na may in charge doon sa mga upuan, maganda na may in charge para mas ano malelesen, 'di ba, yung pagod ng iba. Maganda siguro maganda yung gano'n, ano, kasi nakita po natin dito na talagang may kanya-kanya po silang mga gawain, no? At sabi dito, si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Nakaka-amaze lang yung scripture. Lagi ko po itong sinasabi, di ba mga kapatid, na pinapangalanan yung mga tao na may mga ginagawa, no? As an acknowledgement doon po sa ginawa nila. May mga pagkakataon na hindi po na-mention ano yung mga pangalan na, at alam po natin, 'di ba, na ang Lord naman alam niya kung sino po yung mga taong ito na naging kabahagi, 'di ba, sa kanya pong gawain. Pero marami tayong mga pagkakataon na makikita na may mga pangalan po, ano, yung mga taong binabanggit, ano, at kung ano po yung kanilang ginagawa. Sabi dito, ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hasabias, pinuno ng kalahating distrito ng Kela. No? Ang anak ni Henadad na si Bavai, pinuno ng kalahating distrito ng Kela, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. So, bahagi, no? Portion, ano, yung kanila pong ginagawa, no? At kung bawat isa sa kanila, 'di ba, ay naggagawa, 'di ba, ng mga portion na kung saan ay yun po yung kanilang assignment. Darating din talaga yung panahon na matatapos din nila. Parang utang lang yan eh. 'Di ba, na alam mo yun. Yung pakonti-konti, 'di ba, na ibinibigay, 'di ba? Ay ano din 'yan, no? Ano tawag doon? Nakakabawas at nakakalapit doon sa pagbabayad, 'di ba, ng pangkalahatan, no? Parang ganyan din yung aking ginagawa, no? Parang ganun lang din, no? Yung hindi biglaan, kasi kapag biglaan ay napakahirap nito, 'di ba, lalo na't marami po tayong mga sagutin din, 'di ba, sa buhay na ito, no? Sabi dito, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jesua na si Eser, pinuno ng Mishpa. Siya ang gumawa ng bahaging pakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata, no? Maganda sa kapanahunan po nila sapagkat alam po natin, 'di ba, na ang pinaka main na tawag doon, yung nagamit nila ay yung mga bato, at siguro may mga iba pa silang mga nilalagay, 'di ba? Siguro may semento na sila, 'di ba, sa kapanahunan na yun, or whatsoever man yung kanilang mga gamit. At sinasabi na doon po sa Hezekiah's hindi, yung ano nga ba yun, yung sinasabi ko, yung malapit sa gate ng Damascus, na kung saan ay kahit sa kapanahunan ni Haring Solomon ay doon po sila kumukuha ng mga bato, at doon na nila ginagawa yung pagtatabas, 'di ba, ng mga bato
para malayo po ito ano sa city at hindi marinig, 'di ba, yung ingay. Napakaganda po ng lugar na iyon, no. Hindi pa po natin 'yun napupuntahan, God willing, ano, sa mga susunod ano na mga panahon. So may mga ano yan, may mga naka-assign din doon ano na maaring nagtatabas, 'di ba, ng mga bato, yung mga sizes ng mga bato. So designated lahat ano yung kanila pong mga ginagawa, no. Sabi dito siya, ang anak ni Sabay na si Baruwe ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. No, so it's the same din ano. Ang mga kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakos na si Meremot. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasab. No, talagang recorded lahat ano yung mga bagay po na ito, no. Sabi dito 22, ang mga sumusunod na pari ang nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng padero. Ang makikita natin dito, mga Levites, nagtatrabaho din sila. Yung mga pari, yung mga priest, nagtatrabaho din sila. Kaya makikita mo yung mga lingkod ng Diyos, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, yung pagkakaiba ng mga tao na talagang gumagawa, 'di ba, or yung nagtatrabaho. Yung iba ay ano, 'di ba, yung iba ay unreachable sila, no. Pero dito makikita po natin na nagtatrabaho lahat, no. Ang mga sumusunod na pari ang nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Ito yung binabanggit ano sa mga nakaraan na lesson po natin na alam mo kapag nandyan malapit ka lang doon sa pinagtatrabahuan mo, 'di ba? Mas nalilesen yung ano, mas marami kang pwedeng gawin na kaysa doon sa magbabiyahe ka pa, 'di ba? Kaya nga yung kahit sa kapanahunan na ito, yung mga trabaho ay pinipili, 'di ba, kung saan ka malapit. Kung saan malapit yung ano mo residency mo, no, or yung kung saan ka nakatira para mas lesson ano. Ang hirap kaya yung araw-araw pagod ka, 'di ba, sa biyahe, no, nagda-drive ka man o sumasakay ka man, 'di ba, ng bus or ng taxi, no, ibang-iba pa rin, no, marami kang maliles na time ano doon sa yung supposed to be, 'di ba, na paggawa. Instead na nagpapahinga ka na, nagbabiyahe ka pa. Kahit gaano man kataas yung sahod, kapag napakalayo naman ano yung trabaho, parang talo ka pa rin doon kasi yung pagod mo hindi naman yun kayang bayaran, 'di ba, ng sahod mo. Tapos plus yung mga expenses mo pa. Ano yung alam mo yun, napaka wise lang talaga na decision yung ganitong bagay kaysa yung mag-a-assemble pa sila, 'di ba? Napaka ganda ano ng ganito pong assignment, no. Sabi dito, sina Benjamin at Hasub ang nagayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Asarias na anak ni Maaseyas at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay, no. So alam mo yung mga ganitong mga records, napakasarap yung yung mabasa mo yung pangalan mo. Kahit alam mo yun, yung kahit doon sa atin, 'di ba, yung kunyari sa mga records ng mga gumawa, kunyari may mga project, tapos mabasa mo yung pangalan mo, nagbibigay ito ng joy doon sa taong nagput, 'di ba, ng kanya pong effort, no, kaysa doon sa
sa wala, no? Nakaka-discourage 'yun, ano, na hindi mo makita, hindi mo makita yung pangalan, ano, dahil hindi participate. Pero dito ang ganda-ganda lang talaga ng scripture that in everything na ginagawa, 'di ba, ng tao, ni-record po ito, 'di ba? Hindi para ipaalala sa Diyos na merong ginawa yung tao, kundi ito ay maging encouragement ng mga susunod na mga generation na pagkabasa, ganito pala yung ginawa ng lolo ko, ganito pala yung ginawa ng tito ko, 'di ba, ganito pala ginawa ng tatay ko, ng nanay ko, naging bahagi pala sila, 'di ba, sa ganitong malawakan na proyekto. Kaya in every opportunity na kung saan ay may paggawa, 'di ba, sa loob ng iglesia or sa kahit na anong gawain ng Panginoon, napakaganda, ano, na laging ini-involve natin yung atin pong mga sarili. At kung hindi man tayo ma-acknowledge ng mga tagalista, at least ang Lord, alam naman niya, at hindi papayag ang God, lalong-lalo na kapag maganda yung motive, alam ng Lord yung puso mo, hindi papayag yun na hindi ka mabigyan, 'di ba, ng sapat na paggalang or yung honor, 'di ba, na sinasabi, no? Sabi dito, si Azarias, anak ni Meseias at apo ni Ananias, ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay mula dito hanggang sa sulok ng pader. Ang nagayos naman ay si Benui na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Usay. Ito'y mula sa sulok ng pader at sa tore sa itaas ng palasyo malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ang ginawa ni Pedea na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ngayon na-uncover nila yung mga places, ano, na ganito. Patuloy pa rin, ano, sa pagdidig yung mga archaeologists sa kung saan, ano, yung mga mahalagang spot, ano, sa lugar po ng Jerusalem, no, sa lugar ng Jerusalem. Magmula nung last na nag-trip tayo doon, marami na namang bago, 'di ba, na uncover po nila na hindi pa natin yun nakikita. Yung dating parking lot doon sa malapit sa David's, ano, yung sa ano ni David, no, yung King David na area doon sa baba ng ano ngayon yung pinapasukan natin lagi na Dung Gate. Sa baba ng Dung Gate, no, yun, 'di ba, may ano dati doon, may lugar na nakabarikada, no, may pader, ano, na ina-uncover pala nila yon, at napakaganda ng kanilang natuklasan, ano, sa lugar po na iyon, no, at napaka real lang talaga, no, at ang pinaka guide po nila lagi kapag may mga discoveries, 'di ba, na ganito, is they go back to the scripture, kung ano yung sinasabi, 'di ba, ng banal na nakasulatan. Lagi nilang i-connect yung naisulat sa banal na kasulatan doon sa mga nakikita po nila, no, doon sa mga natatagpuan po nila, ano, na mga location, no. Sabi dito, ang mga taga Tekoa naman ang nagayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Isang pangkat ng mga pari ang nagayos sa pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay, no. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. So, alam mo kung sino yung hindi gumagawa. Alam mo kung sino yung napakatagal na gumawa. Sa isang leader na katulad po ni Nehemiah, no, makikita niya kung sino yung yung mabilis na gumawa, kung sino yung hindi gumagawa, 'di ba? Pero napakaganda na nabasa po natin na ang lahat ginawa nila, yung mga bahagi, no, yung ginawa ng bawat isa, yung bahaging nasa tapat ng kanyang
bahay. Kasi para din naman ito sa safety nilang lahat eh. Hindi naman para sa kung sino lang yung makikinabang, kundi para ito lahat sa bawat isa po sa kanila. Si Sadok na anak ni Imer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. So pabalik-balik lang po ito, no? Sabi dito, ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sekanyas na si Semayas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selemayas at si Hanon, pang-anim na anak ni Salaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekas naman ang nagayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malkiyas na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga ngalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Napaka-detalyado, no? Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga ngalakal ang nagayos ng pader, no? So makikita po natin mga kapatid sa dami ng mga pintuan, 'di ba, papasok sa Jerusalem. Kung hindi tayo nakarating dito sa Israel, napakahirap imaginein yung mga bagay na binabasa po natin sa kapanahunan po na ito. But it is really a blessing na dinala po tayo ng Panginoon po dito, no? At napasukan po natin yung karamihan sa mga gates po na yan, no? Nakita natin mismo yung mga walls na yan. Nadaanan mismo natin, may part lang na hindi po natin napasok dati, no? Kasi sarado. Pero most, no, ng area or ng location ng pader, na ginawa ng mga taong ito, no? Ito yung dinadaanan natin, 'di ba, nung sa top tayo, no? Nakita natin na may mga bahagi po sila, no? Kahit hindi man yung original, pero doon sa mismong area na kung saan itinayo pa rin yung wall, ay napakagandang aalalahanin pala yon. Yung mga sacrifices nila, 'di ba, yung mga pagod nila, yung mga puyat nila, no? Yung mga fear nila, kasi laging may mga bullies na lagi na lang tumitingin, 'di ba, upang i-discourage po sila. Pero makita po natin yung kanilang persistency, no? At nagpatuloy po sila, no, sa kanila pong ginagawa. Kasi kapag alam mo yung dahilan ng iyong paggawa, hindi ka talaga maapektuhan sa kahit na anumang pressure na dumating, no? Basta nakafocus ka doon sa goal, nakafocus ka doon sa project. At ito po yung nakita po natin na kanila pong ginagawa. So chapter 4, sabi dito, nabalitaan ni Sanballat, nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Okay. So hindi po pwedeng hindi makita ito, hindi mabalitaan ito, hindi pag-usapan ito, kasi very very vivid, 'di ba, yung mga ginagawa ng mga tao po na ito, no, ng mga Israelita or yung mga Hudyo. Nagalit siya itong si Sanballat. Hindi naman nagalit siya, sabi dito, at kinutya kaming mga Hudyo. Kinutya kaming mga Hudyo. No? So may mga ganun talaga na tao na ma-encounter natin sa buhay natin, katulad po nila. Wala naman silang ibang ninais kundi itayo muli yung pader, magtayo lang naman pader. At kahit sino naman na matino ang pag-iisip, iisipin niya talaga na mabuti yung may pader. Dahil ito yung magsisilbing protection nila sa mga wild na mga maaring hayop, na maaring makalapit sa mga tao. At
puminsala. Marami pong nagagawa, 'di ba, yung pader kung may malakas na hangin ay po pwedeng maging windbreaker upang hindi masyadong makapaminsala sa mga resident ng city. At kung may mga kaaway, malaking factor din yung meron po silang wall. Pero itong si Sanballat, hindi niya yun naiintindihan. Ganyan yung mga tao minsan na alam mo yun, nangungut siya sa buhay ng may buhay kasi hindi niya naiintindihan yung ginagawa at hindi niya naiintindihan yung pinagdadaanan. Mga ganyan litanya, no? Yung pinagdadaanan ng iba, no? But makita po natin dito, sabi dito, sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Di ba? Ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? No? So alam mo yun, kahit sabihin man natin na itong pagkutya na ito nitong si Sanballat ay hindi na narinig ng karamihan sa mga Hudyo, pero alam natin na narinig ito ni Nehemiah, or hindi man directly na narinig, na ipagbigay alam ito kay Nehemiah. Kung kaya ito ay isinulat po niya. Ano yung pangungutya po na ito, yung bagay po na ito na ginawa nitong si Sanballat, no? Napakabibigat ng kanyang mga words. 'Di ba? Sabi dito, kawawang mga Hudyo ito. Kawawa yung kanyang pagtingin sa mga Hudyo, na kung titignan naman talaga natin, mga kapatid, no? Kawawa naman talaga sila dahil nawalan sila ng lugar, nawalan sila ng, alam mo yon, nawalan sila ng kabuhayan, no? Nabihag sila. Tapos yung mga ruins ng nakaraan na dati ay maganda sa paningin po nila, napapakinabangan po nila, pinagsisira-sira. At ngayon ito yung tinatry po nila, 'di ba? Ginagawa po nila, tinatrabaho po nila upang maitayong muli at maging maganda muli. Yan yung isa sa mga karakteristik ng mga Hudyo, na kahit sa kapanahunan po na ito, kahit saan mo sila ilagay, naghahanap talaga sila ng paraan kung papaano mapaganda yung kanilang lugar. No? Kung papaano mapaganda yung kanilang lugar. I-compare mo ito sa mga nations na nakapaligid sa lugar po na ito. Kahit doon lang sa mga places na walang mga Hudyo, dito mismo sa bandang Israel, makikita mo yung pagkakaiba. Kahit sa kalinisan, sa ayos, 'di ba, sa comfortability, ibang-iba yung mga tao na ito. Talaga sila yung mga tao na talagang naghahanap talaga sila palagi kung papaano mapapagaan yung buhay at kung papaano mapaganda, 'di ba, yung buhay. Kung papaano i-live yung life na ito na may ease, may kagaanan, no? Sabi dito, itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw. Pagkalain mo yun. Grabing pangungutya ito, Diba, sa mga Hudyo, parang sinasabi niya, kawawa itong mga Hudyo, hindi sila nag-iisip, no? Kaya nilang gawin yon, posible yon, diba? Ano yung mga pinakamasakit na narinig na po natin na pangungutya? At alam po natin, diba, na nagiging effective lang naman yung mga pangungutya na yan, diba, yung mga bullies na yan, kapag tinake natin ito sa ating flesh, kapag tinanggap natin, kaya tayo naapektuhan minsan kasi tinatanggap natin, 'di ba? Masakit lahat tayo may mga ganyang mga experiences, no? Na kapag encounter tayo ng mga bullies sa buhay natin,
masakit naman talaga yun eh. Sila katuwaan lang nila madalas, no? Pero mas sumasakit yung bagay na yon na sinasabi po nila kapag ninanamnam natin, no? Yung tinitake natin, pero kapag binalang bahala mo lang, yung bully pa yung wala namang magagawa yung bully, mambully lang naman talaga siya. At pinagbabawal talaga yun, di ba? Kasi marami yung mga hindi kayang i-take, marami yung mga hindi kayang paglabanan, 'di ba yung kanila pong mga emotion, no? Sa bawat barangay ngayon sa atin sa Pilipinas, may mga opisina na, yung mga barangay officials ng yung BAUSI, 'di ba na tinatawag na bawal dito yung bastos, bawal yung bully, 'di ba? Na-amaze lang ako kasi nakita ko doon sa namin, sa barangay namin na may ganun na, na nandun kung ano yung mga hindi mo pwedeng gawin, hindi mo pwedeng sabihin, no? Nakaka lang kailangan nating mag-live doon sa mga rules na kung saan ay pinangangalagaan nito yung kapakanan ng bawat isa, ng bawat isang mga mamamayan, no? Wala. Yung mga bullies ay lang naman talaga yan eh, 'di ba? Nagtatago lang sila, 'di ba? Doon po sa kanilang mga katauhan na feeling nila kayang-kaya nila kung sino yung kanilang sinasabihan, no? Hindi naman nila binubuli yung mga taong may mataas silang pagrespeto, 'di ba? Pero kung lahat na lang, 'di ba, ay binubuli, ibig sabihin nun, wala silang pagrespeto talaga sa iyo, no? Hindi ang pagtingin nila ay napakaliit mo or baba mo. Kaya mag-ingat din tayo mga kapatid, no, sa ating mga pambubuli, kahit sa ating mga magkakapatid, 'di ba, sa pananampalataya. Kasi nakakasakit talaga siya, no? Nakakasakit, no? Hindi tayo tinuruan ng Lord na magsakitan, no? Hindi tayo tinuruan ng Lord na magbulihan, no? Hindi tayo tinuruan ng Lord na anong tawag doon, na ibaba yung pagtingin natin, 'di ba, sa iba, no? Ang tinuro sa atin ng Lord ay magmahalan tayo, magpanalinginan, no? At gawin yung pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. Pero katulad nga ng nabanggit sa atin ng mga kapatid natin dati na nagturo, na lumalabas minsan yung ating mga fleshly, yung mga ating mga old natures, no, na kahit nasa loob na tayo ng the so-called family, 'di ba, ng God, minsan ini-enjoy natin, 'di ba, yung pambubuli, no? Ini-enjoy natin. Dati galit na galit talaga ako sa mga bullies, no, dahil alam mo yon, hindi man sila nakakatulong sa buhay mo eh. Kung gusto mong i-build yung tao, hindi mo dapat yun binubuli. Instead, 'di ba, ipapanalangin mo yun, encourage mo yun, no? Pero madalas, no, ay may mga ganon na ma-encounter tayo sa buhay na ito, katulad nitong si Sanballat. Anong pakialam mo naman, Sanballat, na hindi ka nga namin iniistorbo? Sinabi ba namin na tulungan mo kami sa aming paggawa? Pero wala tayong ganong narinig, no? Titignan natin kung ano yung ginawa, ng mga Hudyo, no? Sabi dito, akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon? Kalahin mo yun? Grabe, no? So mga wala kayong isip na mga Hudyo. Dahil akala ninyo magagawa ninyo yung mga yung mga nasunog na, durog na mga bato na yan. Tatayo-tayo nyo yung pader, no? Grabing pangungutya, no, at pambubuli, no? Sabi dito, sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Ammonita, no? Alam natin na wala naman silang bahagi, 'di ba, sa mga Hudyo, pero ganoon naman talaga yung trabaho ng mga bullies, no? Sabi dito, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang yan ng asong gubat? Ay tiyak na guguho na. So, syempre, kahit
kahit sa mga hindi na ni-record siguro ito sa atin sa kapanahonan natin may mga record na 'di ba sinusulat tayo kapag may mga ganitong mga kahit joke man yung sinasabi po nila naglalagay tayo ng ha 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 'di ba ibig sabihin nakakatawa no so may mga pagtatawanan na na kasunod nito no yung scene na ito alam natin na hindi lang basta nila binanggit ito kundi talagang maring sa pangungutya nila talagang nagtatawanan pa sila no na para bang yung mga Hudyo hindi nila alam yung kanilang ginagawa no sa narinig kong ito sabi ni Nehemiah so what will be your response kapag tayo po ay nakakarinig ng mga ganitong pangmamaliit diba yung mga ganitong instead of appreciating yung ginagawa po natin ano ba yung ating dapat na gawin no na kapag hindi natin nakuha 'di ba yung approval ng iba or yung alam mo yun kahit yung reward ng pag-appreciate doon po sa ating mga ginagawa kasi instead na i-appreciate nila Sanballat at ng kanyang grupo yung ginagawa ng mga maganda yan at tinatayo ninyo muli yung wall, yung pader, maganda yan pero hindi nila yun nakita. Ang ginawa nila ay pangungutya, no? Sabi dito, sa narinig kong ito, anong ginawa ni Nehemiah, mga kapatid? Hindi niya dinefend yung kanilang ginagawa. Hindi niya inaway itong mga sinasanbalat, no? Hindi niya sinabing, mga sino ba kayo? 'Di ba? Ako si Nehemiah, ako mataas yung aking tungkulan, ako walang ganon na narinig. Ano yung naging resort ni Nehemiah after hearing these things na nakapanliit doon po sa kanila, no? Yung mga ganitong mga pangungutya sa kanila. Sabi dito, mga kapatid, ako ay nanalangin. Ako ay nanalangin. No, hindi siya nag-burst kaagad na alam mo yon yung ganun kasi madalas yung response kapag may mga bullies, 'di ba? Or may mga panliliit na ginagawa, no? Yung alam mo yun, yung talagang you will defend yourself, ne? You will show them yung force din na kaya mo din silang saktan, no? Salita sa salita, no? Kumbaga walang respetuhan dito, hindi rin kita rerespetuhin, no? Pero hindi. Nakaka-amaze ang ginawa nitong si Nehemiah, no? He prayed. Alam niya na merong isang Diyos na makapangyarihan na nakakakita ng kanilang ginagawa. May mga truth sa sinasabi ng mga tao po na ito sa yung grupo ni Sanballat. May truth doon Pero hindi doon nag-focus si Nehemiah. Na nag-focus siya sa Diyos na pwedeng gumawa ng himala. Diba? Sa buhay po nila. No? Oo, durog yung mga bato. No? Makita po natin na kapag durog naman talaga yung bato, anong tibay ang pwedeng gawin doon. Maliban sa durugin mo talaga at haluan mo ng semento. Ano? At sabi niya, ako'y nanalangin. Ano yung panalangin mo ni Nehemiah? Sabi dito, tignan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Naging sumbungan niya yung Panginoon, no? Ganito din po ba yung response natin kapag tayo po ay nakaka-encounter ng mga bullies or yung mga namamaliit sa kakayanan po natin? No, madalas siguro hindi. Yung alam mo yan, yung sinasabi nila na bago ka magalit, magbilang ka ng ng 1 to 100. Yung mga ganon, kahit pag hindi ka nakatulog, magbilang ka ng 1 to 100. Pero ang hirap i-control kasi Napakahirap i-control, di ba mga kapatid, yung inis, yung galit, no? Kaya sa mga alaga na lang natin, talaga, napakahirap, no? Kahit magbilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Di ba parang ang hirap-hirap, alam mo yun, yung parang umaakyat yung mainit na, may mainit na bahagi na pumupunta, sa
sa ulo, no? Pero si Nehemiah, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, tignan mo kung paano po kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Si Nehemiah, 'di ba? Sa sama ng kanyang loob. 'Di ba? Yung alam mo 'yun, talagang naapektuhan din siya, ano? Sige, siyempre pagod ka na nga sa yung ginagawa. Siyempre nag-iisip ka pa diyan, no? Nandyan yung pag-iisip mo, nandyan yung panahon mo sa pananalangin, no? Nandyan yung mga worries mo, tapos ganito pa yung maririnig mo, 'di ba, sa mga tao na ayaw naman nilang tumulong, no? At sabi dito, mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin, no? Maubos nawa ang kanilang ari-arian. Grabe yung kanyang panalangin. At madala silang bihag sa ibang lupain, no? Yung experiences ni Nehemiah ito eh. Experiences ito ng mga Hudyo eh, 'di ba? Naubos yung kanilang mga ari-arian, no? Nadala silang bihag sa ibang lupain para alam nila, Lord, kung ano yung feeling. 'Di ba, yun nung mawalan at mabihag. Kasi hindi nila naiintindihan eh. Hindi nila naiintindihan kung ano yung pinagdaanan namin as a people. Ganyan, binanggit ko kanina mga kapatid, 'di ba? Yung hindi nila alam yung pinagdadaanan mo, kaya pinagtatawanan yung bawat struggles mo. Diba? Pinagtatawanan yung mga struggles, no? At mahirap po 'yon. Salamat sa Panginoon kasi binind niya tayo eh. Tinuturuan lang talaga niya tayo kung paano po i-live yung life na ito, no? According to his likeness. Na alam mo yun, as we go together, diba, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, nagkikilala natin yung bawat isa when we open ourselves. Yung mga struggles na ganito, 'di ba? Ito ka eh. Kasi wala naman tayong capacity na alam mo 'yan yung parang alam ko na yung buhay mo, 'di ba? Kahit hindi ka nagsasabi. Pero maganda 'yon, no, na as a family ay talagang we are open, 'di ba, sa bawat isa so that we can help each other to build each other, 'di ba? Malaman natin na ayaw mo pala ng ganito, allergic ka pala sa ganito, 'di ba? Hindi mo pala gusto yung ganito, ayaw mo pala ng maliwanag, no? And so everything, no? At sabi dito, wag mo silang patawarin at wag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan. We can understand si Nehemiah, no? Kahit naman tayo nakakapag-pray tayo minsan, no, ng mga katulad nito. I don't know if you already experience it, pero kapag talagang very hurt ka doon sa tao na alam mo yun, yung talaga, Lord, talagang tong tao na ito, 'di ba? Maranasan nawa niya yung kanyang ginagawa. May mga ganon, no, na natagpo. I don't know if you experience it already, no, pero may mga ganon talaga, no, na mga prayers na katulad po ng ginagawa nitong si Nehemiah, no. At sabi ito, sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Pero isa sa mga makikita po natin dito, mga kapatid, ang naging sumbungan nitong si Nehemiah is the Lord. Ang tao minsan, ang sumbungan niya, yung kapwa niya, tao din. At yung tao na kanyang pinagsabihan, pinagsumbungan, sinabi din sa iba. Tapos yung sinabihan, sinabi din dun sa iba. Kaya nagkakaroon ng problema eh. Napakaraming problema ang na-create ng mga ganito. Naging chismisan na tuloy yung issue, ano? Pero si Nehemiah, alam niya kung kanino siya magsusumbong, no? Naging sumbungan niya ang Panginoon. Hindi ko naman po sinasabi na hindi po natin
po pwedeng sabihin ito, 'di ba, sa mga kapatid. Pero maganda ano na ang pinagsasabihan po natin ay yung mga tao na po pwedeng po pwede talagang madala tayo sa ganitong pong paglapit sa Panginoon. Na kapag may sinabi sa atin, ay ganun ba kapatid, sige, pag-pray natin. Pag-pray natin ngayon, no? Yung mga sinasabi po nila, no? Hindi yung dinagdagan mo pa, no? Oo nga, ganyan nga. Kaya may mga instances na lalong gumugulo, no, yung mga issues, no? Sabi dito, lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal ay nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Pero ang nakita po natin doon, hindi sila nagpa-apekto doon sa mga negativity na narinig nila. At hindi titigil itong grupo na ito, no? Sa panghahamak sa kanila. Pero hindi nila yung tinake. No? Hindi, nakita natin na, madalas kasi ginagawa natin, no? Kahit naman ako, nag-walk out ako kapag hindi ko na kaya. Diba? Kaya nakikita rin yun, nagli-live ako sa mga group. Kasi naiinis ako. Diba? Naiinis ako yung mga gano'n na kaysa makapagsalita pa ako ng hindi maganda, kaysa mga ganitong ganyan, kaysa ganyan ganito. Diba? Kailangan kong space. May mga gano'n na ginagawa ang tao. Pero sa grupo ni Nehemiah, nanalangin siya sa Panginoon at wala silang ginawa kundi magpursige. Wow, ito yung project natin, hindi natin ito pwedeng iwanan lang dahil sa sinasabi nitong sinasanbalat, no? Wala, nakafocus sila doon at ang naging response, sabi dito, kasigasigan instead na ma-disappoint sila doon sa mga negativities na naririnig nila, doon sa mga kumukot siya, 'di ba, sa kanila, doon sa mga bullies nila, wala lalo pa silang sumigasig. Paano mo ngayon itutumba yung mga ganong klase ng tao, kahit anong sabihin mo, kahit anong pambubuli mo, parang hindi naapektuhan, no? Lalo pa silang naging masigasig, doon po sa kanilang paggawa. Kaya sabi dito, hindi nagtagal ay nangalahati na ang taas nito, kasi mataas naman talaga siya, Sabi dito, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon, sa Jordan, at Asdod, na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Lalo na, kasi nga, di ba, doon sa bully nila, hindi sila nagtagumpay, doon sa pagkutya nila, hindi sila nagtagumpay. Parang, sino ngayon ang lumalabas na Sino ngayon ang lumalabas na katawa-tawa? Kasi pinakita mo yung resulta Pinakita nila yung resulta Durug-durug yung mga, sabi nila, durug-durug yung mga bato. Hindi na mapakinabangan. Asong gubat lang yung dadaan, guguho na yung pader. Pero pinakita nila yung result gumawa sila Yung may kasigasigan, di ba? Na ginawa nila, nag-focus sila doon sa positive. Sino ngayon ang lalabas na katawa-tawa? Itong grupo nila Sanballat, kaya lalo po silang nagalit. Kasi sa tingin nila, alam mo yun, walang mangyayari Pero may nangyari. Di ba? Malapit na silang matapos, no? Sabi dito, nakita natin na mataas na yung nangalahati na yung taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. At sabi dito, halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Hindi mo talaga kayang i-contain yung taong masigasig, yung taong pursigido. Diba? Yung tao, kasi kapag nagpadala sila dito kina Sanballat, nga sila. Walang mangyayari.
Ganyan yung mga bullies sa buhay natin. I experience that doon sa isang area na lupa, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang tagal na sinasabi nila, nasiraan daw ako ng bait, alam mo yun, yung parang ang tanga-tanga ko daw na bumili ng 20 square meters na lupain, na daw ang may papatayo ko doon, ang liit-liit daw, yung mga ganun ba, na mga naiinis ako Tapos ang ginawa ko, kahit hindi pa naman panahon, pinasurvey ko na lang talaga sa engineer para pinasurvey ko yung lugar, at hindi naman siya 20 square meters. Hindi lang siya 2 di pa lang. Di ba? Totoo yung claim ko, nasa 120 square meters yon. Nagbayad ako ng mahigit 10,000, 'di ba? Para lang doon sa katahimikan ng mga bullies. Ngayon wala na akong naririnig na late wala nang ganon, 'di ba, na naririnig kasi pinakita mo yung pinakita mo yung resulta na hindi ka naman katulad ng mga sinasabi nila. Itong mga Hudyo, patuloy lang natin. Siguro sabi grabe siguro pag-encourage ni Nehemiah, patuloy lang natin kahit ano yung kanilang sinasabi, no? Grabe lang siguro yung nangyari ng mga encouragement dito. At natatapos na, at lalo pang nagalit itong mga bullies nila, no? Sabi dito, nagkaisa silang salakayin ng Jerusalem upang kami guluhin. Wala. Paano yun? No, hindi sila natinag doon sa salita. So dahil pinakita ng grupo ni Nehemiah na mali sila, kaya sila lalong nagalit, salakayin na lang natin yung mga taong ito. Na na natin, dahas na lang yung gawin natin, no, para sila ay guluhin, no. Kaya anong ginawa na naman nila ni Nehemiah? Maghanda tayo kasi parang sasalakay na Sanbalat. Pero hindi. Sabi dito, kaya nanalangin kami. Grabe lang panalangin ulit ni Nehemiah. Yung inyong gagawin, nanalangin kami. Kanino? Sa aming Diyos. At nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ito maganda ito, mga kapatid, na makita po natin. 'Di ba? Na kasi madalas ang ginagawa ng tao, ginagawa niya lahat yung kanyang paraan. At kapag hindi naging okay yung mga paraan niya, saka siya magre-resort na, alam mo, kailangan siguro talaga nating manalangin. Parang secondary na lang yung pananalangin, Kapag hindi nag-work out yung mga plans mo. Kapag hindi nag-work out yung gusto mo, no? Kailangan manalangin. Pero nila ni Nehemiah, mga kapatid, first priority nila sa mga ganitong mga tagpo sa buhay nila is prayer. Tapos action. Hindi action muna, grabe yung action. Tapos pag hindi nag-workout, prayer. Pero kina Nehemiah, prayer ka agad. May ganitong issue sa buhay natin, pray tayo sa Lord. Tapos after our prayer, anong ginawa nila? Sinecure nila, nagtalaga sila ng bantay araw at gabi. No, so napakaganda 'yon, na makita po natin, kasi madalas hindi prayer muna yung ginagawa natin Siguro nag-pray lang tayo ng minsan, pray lang tayo ng twice, pero hangga't hindi nagbibigay ang Lord ng kanyang sagot. Kasi hindi ako naniniwala na kapag sa Lord ka nanalangin, hindi siya magbibigay ng word niya, no? Nandito na lahat sa scripture Kapag talagang may signal na, 'di ba, yung God, no? Makikita po natin na nandiyan
yung hindi lang yung guide kundi yung success na matatanggap ng bawat sino man na magtitiwala sa Panginoon. So pagpapatuloy po natin bukas mga kapatid yung atin pong lesson tungkol dito. At Erev Tov po, itatype ko na lang po yung ating question.